from Captagan, Philippines. Ladies and gentlemen, here is Marlon Morandi Nightmare Tapales. And pound for pound greats, ladies and gentlemen, please welcome the three-division world champion, the hard-hitting, undefeated, reigning and defending WBA and IBF Bantamweight champion of the world, introducing Naoya Monster. I want to fight Naoya Inoue because I want to prove myself that I'm a champion. 今年中に、この2つのベルトをかけて、戦いましょう。 For me, as a boxer, I like the style of Inoue because he punch all the way the opponent. Then he want to throw punch a lot of punches, then I can counter him. That's why I know the key how to win. Sa laban ng Naoya Inoue versus Marlon Tapales, round 12 unanimous decision. Yan ang gagawin ng ating kababayan at mananalo talaga siya sa laban. Subscribe. Sa video na ito ay ipapaliwanag ko sa inyo na maaari talagang matalo si Naoya Inoue ng bagong nakamamanghang taktika ni Marlon Tapales. Ang sweet science na galawan ay maaari talagang i-outbox ang halimaw ng Japan. Maraming Pinoy ang kumu-question ngayon sa bagong kampiyon ng Super Bantamweight Division na si Marlon Tapales. Bagamat nanalo ang ating kababayan ay hindi daw impresibo ang kanyang pinakitang galawan. Kaya naman sa bidyong ito ay aalamin natin kung paano nga ba nanalo ang ating kababayan kontra sa kampiyon na kanyang nakalaban. At ito ang sweet science ni Marlon Tapales. Gagawin rin ni Marlon Tapales ang taktikang ito kay Naoya Inoue upang manalo siya sa laban. Si Murodjon Akhmadaliev ay isang napakalakas at taktikal na boksingero. Mahihirapan talagang manalo ang isang agresibong estilo kung makikipagsabayan dito. Isa pang problema ni Marlon Tapales ay pareha silang kaliwete, kaya napilitan si Marlon Tapales na gamitin ang sweet science na diskarte. Ito yung kasabihan sa boxing na tamaan ng kalaban at huwag magpatama sa kalaban. Estilong Floyd Mayweather ang mga galawan. Ngunit may isa pang problema si Marlon Tapales. Number 1 na boksingero si Akhmadaliev pagdating sa puntusan dahil ito ay isang bronze at silver medalist na Olympian. Sa kanyang 85 na laban dito, halos lahat ng kanyang panalo ay galing sa pamamagitan ng puntos. Kaya naman isang sugal talaga ang gagawing pagbabago ng estilo ni Marlon Tapales. Sa kampo naman ni Akhmadaliev ay hindi nila alam ang pagbabago ng estilo ni Marlon Tapales. Kaya naman pinaghandaan nila ang isang agresibo at nakikipagsabayan patay kung patay na Marlon Tapales na kalaban. It's because he had that right foot on the outside because Pineda's left foot, and he's just lining up the left hand all night. And also his hand speed was too much. You saw he was hitting him 3-4 punches to... Ngunit magugulat talaga ang lahat sa ipapakitang estilo ng ating kababayan at hindi makakaporma si Akhmadaliev sa kanilang laban. Araw ng Sabado, April 8 taong 2023 sa Boeing Center, Techport, San Antonio, Texas, magaganap ang isa sa pinakamalaking laban sa Super Bantamweight Division. Laban ng magpapabago sa buhay ng ating kababayan kung magagawa niyang manalo sa laban. Paglalabanan nila dito ang dalawang titulo ng kampyonato sa IBF at WBA Super Bantamweight Division na hawak ni Akhmadaliev. Sa round number 1, tinansya agad ni Marlon Tapales ang layo ng kalaban. Pinamalas agad nito ang kanyang malupit na depensa. At dahil nakuha na niya ang tamang distansya, matagumpay niyang naipatama ang napakalakas na left hook niya. Ang hinangaan talaga dito ng mga hurado ay hindi siya tinamaan ng counter na suntok ng kampiyon na kalaban. Malinaw na ito ay purong sweet science. Round number 2, kontrolado na ni Marlon Tapales ang laban. Isang napakalupit na kombinasyon ng kanyang pinakawalan at di siya magawang gantihan ng patama ng kalaban. Dito ay malilinis na powerful na suntok ang tinamo ng kalaban mula sa ating kababayan.
Sa round number 3, mala Floyd Mayweather Jr. na ang depensa ni Marlon Tapales. Nag-aalangan naman sumuntok ang kalaban dahil makakounter lang siya ng ating kababayan. Halatang mabibigat talaga ang suntok ni Tapales kaya nag-iingat ang kalaban. Akmadaliev is so cautious and leery. Yeah, because Akmadaliev is not going in there. Look, see that overhand left that just missed by Tapales, and another one just flying right there. Round number 4, malupit pa rin ang depensa ni Marlon Tapales. Napipressure naman ang kalaban kaya humanga ang mga hurado sa kanyang galawan. Tapales should go back to that. Criticized for people to look at the result of the Iwasa fight. What Tapales would tell you is that he took a nasty headbutt early in that fight and never really recovered from it. Akmadaliev finally landing some jabs there. I think the jab's gonna be the key here with a fighter like. Sa round number 5, hindi pa rin mabasag ng kalaban ang matinding depensa ng ating kababayan. Kaya nakuha pa rin ni Tapales ang round na ito sa kanilang bakbakan. A bit. Yeah, a lot more assertive this round. And Jack Dahlia starting to let his hands go a little bit. Round number 6, epektibo ang mga right jab ni Tapales. Grabe naman ang depensa ng ating kababayan na halos hindi magawang tamaan ng kalaban. See now as we enter round 6. I believe he does. This is the first time I've seen Akmadaliev throw something tonight. Power and finally see an angle from a position. This is what makes MJ Akmadaliev special. It's the position and the angle that he gets on opponents. It's the first time we've seen it. Chocolatito, oh, left hand there. A good one from Tapales. He's heavy-handed, so there's a lot of respect for the power of Tapales. Finally, we're seeing jabs. Two sharp jab by Tapales. Both of them landed. There's some more jabs right there. Sa round number 7, sabayan na ang labanan ngunit mas nakakalamang dito sa mga malilinis na patama ang ating kababayan. Speaking of one punch, he's in control of the momentum of this fight. He's in control right now. Round number 8, kontrolado pa rin ni Marlon Tapales ang laban. Hindi pa rin makaporma sa kanya ang kampyon na kalaban dahil ito sa kanyang malupit na sweet science na galawan. Sa round number 9, dito na naging malapalos si Marlon Tapales. Tumatama ang kanyang mga suntok sa kalaban habang naging untouchable siya at hindi siya magawang matamaan. Look at like shots like that. Clean left hands followed by a right hand. No big left hand start to the fight for the Philippine, but Akmadaliev with Tapales still landing punches like that. Round number 10, desperado na ang kampyon na tapusin si Tapales. Ngunit lumalaban po ang ating kababayan at pinapakita na siya ang dominante sa laban. Yeah, I think both of these guys. Success. He's still going to try to hurt Akmadaliev doing right now. Sa round number 11, matindi pa rin ang depensa ng ating kababayan. Hindi pa rin magawang wasaki ng kalaban habang palagi siyang natatamaan mula sa kamao ng ating kababayan. On Akmadaliev. Credit to Tapales. Oh, there's a left from smart, savvy fighter and a champion like Akmadaliev. Round number 12, nakipagsabayan si Marlon Tapales. Muntik pa siyang ma-knockdown pero ang kanyang matinding depensa at mga malinis na patama ang siyang nanaig sa laban. At ito ang sweet science ni Marlon Tapales na ating kababayan. Tapales showed the variety of skill defeating Akmadaliev. He was boxing behind his southpaw jab. Talagang tatalunin ng taktikang ito ang isang brawler na katulad ni Naoya Inoue. Punching and moving. Ito yung taktika ni Marlon Tapales na pwede niya talagang gawin sa isang halimaw ng Japan na kung saan titingnan niya ang mga suntok nito at iiwas siya rito at susuntukin niya si Naoya Inoue. Using shoulder roll defense effectively. Ito yung taktika ni Floyd Mayweather na gagamitin ni Marlon Tapales kontra sa halimaw ng Japan na kung saan mahirap talaga siyang patamaan. Ikaw, maniniwala ka ba na kaya talagang tapusin ni Tapales si Inoue?